Yan po, magandang gabi po sa ating lahat. At narito na naman po ako at muling magbabalik upang tatalakayin ang isang request sa atin ng isang masugid nating taga-subaybay at taga-panood ng aking mga video. Ang kanyang request po mga kapatid ay kung ano-ano po ang iba't ibang uri ng ating mga spirit guide. Ayan, at bago ako magsimula ay binabati ko ang aking mga kasamahan na mga manggagamot, mga manggagamot, nagtatahak ng lihim ng karunungan at nag-aaral sa mundo ng espiritual. Ayan. At binabati ko po kayo ng magandang umaga, tanghali, hapon at gabi saan man kayo sulok naroroon ngayon. Ayan. May ano po mga kapatid, may 6 pong iba't ibang uri ng spirit guide mga kapatid. At ating tatalakayin ngayon para maunawaan naman ng mga tao na manonood nito. Yan, hindi lang po isa ang ating spirit guide, marami po at iba't ibang uri po ito mga kapatid sa larangan ng espiritual. Ayan. Unang-una po mga kapatid ang helper angel. Yan. Ang pangalawa, guardian angels. Pangatlo, spirit animals. Ayan. Pang-apat, archangel. Ayan, o arkanghel. Yan, tulad ni San Miguel, arkanghel, San Gabriel, arkanghel, San Rafael, arkanghel. Yan. At assisted masters. Yan ang panglima po, ang assisted master. At ang mga namatay nating mga mahal sa buhay, yan po ay mga uri ng iba't ibang spirit guide na gumagabay sa atin. Ayan. Ating tatalakayin ang unang aking itatalakay ay ang helper angels. Sila yung freelancer. Kumbaga tumutulong sila na maghanap ng tao na tutulong sa atin. At yun ay ma-encounter natin during sa ating journey. Yan po ang purpose ng ng angel helper. Yan. Na sila ang tutulong sa atin. Yan, sa mga nagtutulong sa mga taong nawawala. Yan, sila rin ang tumutulong sa atin upang iligtas tayo sa anumang uri ng sakuna, disgrasya, panganib, dilubyo o anuman o signos sa ating buhay. Sila po ang sila po ang sumasalag para kayo ay iiwas sa anumang uri ng panganib. Yan po ang helper angel. Ayan. Ang guardian angel naman po mga kapatid, ang misyon nila ay itinalaga ang kanilang buhay sa pagtulong sa iyo lamang kapag tumawag ka sa kanila, anumang oras ay agaran kang tutulungan. Yan po ang tinatawag nilang mga guardian angel. Sila po yung mga anghel na mga tinapon sila po yung mga guardian angel na nasa langit po mga kapatid. Yung nakadepende po kasi yung pagkakaintindi ko ng mga tinatawag na guardian angel, sila po yung mga anghel na pinarusahan. Yan mga kapatid, na pinarusahan, na nagkasala sila sa langit, na itinapon dito sa lupa upang dito na manirahan. Ayan, na dito nanirahan, sila ay naninirahan niya mga kapatid, tulad naninirahan sila sa mga punong kahoy, sa mga bato, sa kuweba, sa mga talon, sa ilog, sa iba't ibang uri ng kagubatan. Ayan, sila po yan yung mga guardian angel natin. Ayan. Yan yung mga tinatawag na naghahanap sila ng tao na kanilang o magpapaalaga sila sa isang tao upang magturo sa panggagamot, upang ang kanilang kasalanan na ginawa nila doon sa langit ay maitama nila upang makabalik sila sa kanilang kaharian kung darating ang takdang oras na sila ay mapatawad ng ating Panginoon. Yan po ang guardian angel, na sila po ay nagkasala sa ating Panginoon o lumabag sa batas doon sa ating langit, na ibinaba dito sa lupa upang magkaroon ng misyon na itama ang kanilang pagkakamali,
na sila yung mga anghel na binigyan pa ng isang pagkakataon para itama ang kanilang pagkakamali nila. Yan, isa yan sa mga tumutulong sa panggagamot. Yan ang mga tinatawag na mga, yan po ay mga tinatawag na mga inkantado. Yan po. Sila po ang kumbaga kung may anghel na itim o may anghel na puti. Yan din ang anghel na itim na yan. Sila din po ay pinadala ng ni Lucifer dito upang maghasik ng kanilang lagim, upang magbigay pinsala sa mga tao. Ang mga guardian angel naman na itim niya mga kapatid ay ang mga nag-aalaga niyan ay mga mangkukulam, mambabarang, ayan, mga inkantong itim na yan, impaktong itim. Yan po ay mga guardian angel yan na galing sa impyerno. Yan po ang mga gumagabay din sa mga mangkukulam. Yan ang mga inuutusan ng mga mangkukulam. Yan. Ang guardian angel naman ng mga puti, tulad ng mga inkantong puti, yan, mga tikbalang na puti. Yan. Sila po ay tumutulong sa panggagamot. Yan po ang mga kadalasan na sumasama sa isang manggagamot, tulad ng mga healer, tulad dun sa amin, mga manggagamot. Yan po ay mga kapatid, yan po ay pang mga pagputian po, sila po ay tumutulong sa panggagamot, sa nagtuturo ng mga halamang gamot na ilulunas sa mga may sakit physical. Yan po ang mga number 1 na itinuturo ng mga guardian angel na yan. May mga guardian angel na mabuti, may guardian angel na masama. Ayan po mga kapatid. Yan. Iba po yung guardian angel sa archangel po mga kapatid ha. Iba po iyon. Yan. Ang spirit animals din naman po mga kapatid, maaring dito mo maaaring dati mong itong alagang hayop na namatay. Yun, ibang simpleng hayop. Katulad ko, may mga gagamba sa loob ng aking bahay. Ibon, sila yung mga nagtuturo sa akin kung paano makipag-usap sa mga higher beings. Yan, tulad ko, may mga alaga ako mga mga kapatid, ang mga alagang hayop tulad ng mga aso, yan, mga pusa. Yan mga kapatid, kung ikaw po ay normal na tao, ay hindi niyo po malalaman kung ano po ang kinikilos ng isang hayop. Pero kung ikaw po ay isang tao na may kakayahan ka na makapagpabasa kung ano yung mga ibig na iminimensahe ng iyong mga alagang hayop, tulad ng sila ay maaalala mo po yung mga kapatid. Ayan. Sila din po yung mga alaga nating hayop na isa ding nagtatanggol sa atin mga kapatid. Kahit patay na po yung mga alagang hayop, tulad rin po ng mga yung espiritu ng tao na namatay. Namatay lang po ang kanilang kanilang katawan, pero ang kaluluwa nila dito sa ibabaw nating mundo ay pagala-gala yan mga kapatid. Alam mo kung bakit sila pagala-gala lang dito? Dahil may mga espiritong mga pagala-gala dito, dahil hindi sila makatawid sa kabilang buhay, dahil may mga kasalanan sila nung mga buhay pa sila na hindi nila naitama bago sila namatay. Kaya po, bago sila makatawid sa kabilang buhay, ay itatama nila ang mga maling iyon nung sila ay nabubuhay. Ayan po ang dapat. Kaya po ang mga spirit guide na yan, naandito rin yan sa ibabaw ng mundo, ang mga spirit guide, tulad ng mga alagang hayop, yan, natin tulad ng mga aso, yan, isa ring spirit guide natin yan, mga pusa, mga ibon, mga tinatawag na kung ano yung mga paborito nyong alaga dati na napamahal na sa inyo. Yan po ang spirit guide. Yan, kahit patay na po yung katawan niyan, ay nasunod-sunod din yan sa inyo kahit saan man kayo magpunta. Ayan. Yan din mga kapatid ay rin yan sila. May mga nagbibigay rin sila ng sign. Yan. Yan yung mga spirit animals na yan. Ang archangel naman mga kapatid, meron silang powerful, very large energy. Kaya kung empath ka, advice ko lang sa'yo, tawagin mo sila. Yan mga kapatid. Yan po tulad ng pakikipagkumbati spiritual mga kapatid. Ang mga archangel na iyan
tulad ni San Miguel Arcangel, Rafael, Uriel, Sathiel, Hodiel, Barakwel. Ang 7th Archangel na yan ay pitong anghel na inutusan na nasa trono ng Diyos yan mga kapatid. Ang 7th Archangel na yan. May kanya-kanyang ranggo yan sa trono ng ating Panginoon. Ang kanilang kumbaga sa pulis, ang general nila dyan at ang prinsipe ng mga hukbo ay si San Miguel Arcangel. Siya ang general sa hukbong sandatahan ng makalangit. Yan si San Miguel Arcangel na yan. Yan ay ang mukha niyan ay merong ano yan mga kapatid, merong pakpak yan. Pula ang kanyang ano yan, ang kapa. At ang kanyang may sandalyas yan mga kapatid na ginto sa kanyang paa. Kung ang mga may third eye niyan ang nakakaalam kung ano ang uri ng katawan ni San Miguel Arcangel. Merong ding bigkis yan sa kanyang bewang. Yan. Merong din baluti yan sa katawan. Yan, si San Miguel Arcangel. Iba't iba, maraming anghel din na mga kapatid, maraming anghel, marami ding mga Diyos. Yan ang mga archangel. Yan. Pwede rin ninyong tawagin yan ang inyong mga arkanghel. Yan sa mga kumbati espiritual. Pag kayo ay nakapagkumbatihan sa mga mangkukulam, yan po ay inyong tatawagin ang inyong anghel na de la Guardia. Yan, ako mga kapatid ay tinatawag ko talaga ay si San Miguel Arcangel. At walang makakalupig yan kahit anong uri ng kasamaan. Si San Miguel ang tatalo sa lahat ng uri ng kampon ng kasamaan at siyang inutusan ng ating Panginoon na siyang lulupig at tatalo kay Lucifer nung pagdating ng digmaan sa kalangitan mga kapatid. Alam ko ang mga kasaysayan yan mga kapatid, kaya hindi ako maluko sa mga ganyan mga bagay na mga na yan, yung mga kasaysayan ng mga makalangit na yan. Hindi po nailagay sa Biblia yan mga kapatid, yung mga kasaysayan na yan. Ayan po ay napapag-aralan sa lihim na karunungan. Hindi po yan makikita sa mga Biblia. Ayan, alam ko yan. Alam ko po yan kung paano kung ano ang kasaysayan yan, kung paano nagrebelde ang ating dati, ang si Lucifer na yan at nagpanggap na gusto niyang pantayan ang Panginoon. Kaya ang demonyo ay tuso yan mga kapatid. Mapaglinlang yan ang mga demonyo. Yan, ang mga arkanghel naman talaga ay kahit anong mangyari, kung sa digmaan ka, sa kumbati spiritual upang makipagkumbati sa mga mangkukulam, ay tawagin niyo po yung mga yan. Yan po ay tutulong sa inyo. At kung alam ninyo ang mga pamarusa ng mga anghel na yan, maraming anghel mga kapatid. Tulad ni Sandalpon, yan, isa din yan sa aking mga tinatawag. Si Sandalpon na yan. Yan. Ang Unsisted Master naman mga kapatid. Kahit anong culture o religion mo, tatawagin mo sila just like Jesus and etc. Tutulungan kanila para makapag-assess ka para sa react mo deep inside sa spiritual growth. Ayan, mga Unsisted Master na yung mga kapatid. Sila yung mga espiritong may katungkulan tulad ng mga babaylan. Yan, mga sinaunang ninuno. Yan ang mga Ascended Master mga kapatid, yung mga espiritong namatay dati tulad ng mga propeta. Yan, tulad ng mga propeta na sila Moises, yan kunyari yan, si Abraham. Yan yung mga propeta, yan si San Benito. Yan yung isa sa mga Unsisted Master mga kapatid. Yan sila. Yan pwede mo rin yan silang tawagin kung sa larangan ng panggagamot. Ayan. Sila yung mga dito, mga propeta na initasang bumaba upang makapagpapakita ng mga himala. Yan. Ang Unsisted Masters na yan mga kapatid. At ang mga mahal sa buhay na namatay. Yan. Sila rin yung tumutulong sa praktikal na paraan tulad ng mga pagpapadala ng mga opportunities sa career o pag-aalaga
ng mga relasyon ng tao. Ayan po. Kalimitan po ang mga patay at ng mga mahal sa buhay ay isa ring inaalagaan ng mga babaylan, mga kapatid. Nakadepende po sa mga babaylan kung ang mga espiritu ng mga patay na yan ay gagamitin sa tama o sa mabuti. Nakadepende po yun pag napapasunod nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasi po mga kapatid, ang pagkakaalam ko sa mga babaylan, espiritu ng mga ninuno nilang mga manggagamot ang kanilang tinatawag niya, mga kapatid. Hindi yan sila gumagamit ng mga sinasabing mga orasyon. Hindi yan, mga kapatid, kasi ang nanay ko, ang lula ko po, mga kapatid, ay isa rin pong babaylan yon. At hindi po gumagamit ng orasyon yon, at dasal lang po ng mga katulad ng mga naming lingwahe na mga karaya ang mga dinadasal ng mga kapatid. At ang mga inaalagaan niyan ay mga, pero tumatawag din siya sa Panginoon, pero ang mga inaalagaan niyan yung mga ninuno na dating manggagamot. Yan, may mga apo din ng mga kakilala yan, yung mga nagaano sa kanya, may mga kakilala din yan na mga ano. Pero nakadepende po, may mga babaylan din po na mga mabuti, may babaylan din po na mga masasama. Yan din po ang nakadepende din naman yan, mga kapatid, sa mga taong kung gagamitin nila sa mabuti o masama. May mga tao din naman kasi, mga kapatid, na porket nakakapagpagana o napapasunod nila ay inaabuso nila ang kanilang kaaralan. Ginagamit nila sa paghihiganti, yan, paggagawa ng masama. Yan po ang kalimitan ng mga taong naligaw sa aral ng mga kapatid. Sila yung mga taong naligaw. Yan ang gusto nilang makapagparusa ng mga inosenteng tao. Mali po yung, mga kapatid, na darating ang araw yung mga ganyang tao na nagpaparusa ng mga inosenteng tao ay makakahanap din yan ng katapat. Ayan. Ako sa mga kapatid, ayaw ko na nagdurusa yung mga tao na nagdurusa yung mga tao dahil nagkasala, nagagano, nagpakaalipin sa pera para mali yung ganung pamamaraan, mga kapatid. Darating ang araw at haharap tayo sa sa kung tayo man ay lilitisin, kumbaga sa lilitisin kung ano yung mga nagawa natin at haharap tayo diyan. Ayan, mga kapatid. Kaya habang nabubuhay tayo dito sa ating sibabaw ng mundo ay pilitin nating gumawa ng masama, gumawa ng ng mabuti. Yan, na tuloy tayo. Pero nasa sa tao naman yung, mga kapatid, kung gagawa sila ng masama ay nasa kanya na rin yung, mga kapatid. Hindi natin mapipilit yung tao kung anong aral ang tinahak nila. Basta yung para sa akin lang, mga kapatid, pag ang alam mo ay nabuso mo ay maaring maapektuhan ang iyong pamilya niyan, mga kapatid. Ayan lang ang ang sabi ko lang sa inyo bilang advice. Yan po ang mga spirit guide po, yan mga kapatid, ay nauutusan din po yan. Nakadepende po kung gagamitin nyo sa masama o sa mabuti. Ayan lang ang ma-advise ko, mga kapatid. Yan, kanina pagpasensyahan nyo na po kanina at nagkamali ako sa sa aking pagbanggit ng mga salitang iyon. Ay minsan din, mga kapatid, ay nalilito din ako sa ng mga pagdi-deliver ng mga sinasalita ko. Kaya minsan nagkakamali din ako dahil alam ko naman na tao lang naman tayo, nagkakamali din yun. Ayun lang, mga kapatid. Yan lang po ang iba't ibang uri ng spirit guide na aking ibinahagi sa inyo. Ay magustuhan ninyo ang ang bidyong ito. Ayan, hanggang dito lang at God bless.